Nang mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko-Hudyo laban sa mga Ebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, "Hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Datapwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita." At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito, at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia na naging Hudyo, na siyang iniharap nila sa mga apostol, at nang sila'y mga kapanalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang kamay sa mga yaon. At lumago ang salita ng Diyos, at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad, at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. At si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Datapwat nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino, at ng mga Sireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya, na nangakipagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Nang magkagayoy, nagsisuhol sila sa mga lalaki na nangagsabi, "Narinig naming siya'y nagsalita ng mga salitang kapusungan laban kay Moises at sa Diyos." At kanilang ginulo ang bayan, at ang mga matanda, at ang mga eskriba, at kanilang dinaluhong at sinunggaban si Esteban, at dinala siya sa Sanhedrin. At nangagharap ng mga saksing sinungaling na nangagsabi, "Ang taong ito'y hindi naglilikat ng pagsasalita ng mga salitang laban dito sa dakong banal at sa kautusan. Sapagkat narinig naming kanyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ibinigay sa atin ni Moises." At ang lahat ng nangakaupo sa Sanhedrin na nagsisititig sa kanya ay kanilang nakita ang kanyang mukha, na katulad ng mukha ng isang anghel.